Magandang araw mga kababayan, isang nakakagulat na balita ang muling lumabas ukol sa kaso ni First Lady Liz Deltanas Max. Ayon sa ilang mga ulat, itinatago umano ng mga media outlets na may bias sa gobyerno ang mga detalye ng hatol na ipinataw kay Liz Deltanas Max sa isang kontrobersyal na kaso. May mga nagsasabi na ito ay isang malupit na hakbang ng mga may kapangyarihan upang supilin ang katotohanan at ipakita lamang sa publiko ang mga paborableng impormasyon. Sa mga akusasyon na ito ay nagdulot ng matinding galit mula sa mga kritiko ng administrasyon na nagsasabing ang media ay ginagamit lamang bilang kasangkapan ng mga may kapangyarihan. Samantala, ang mga tanong ay patuloy na lumalala tungkol sa posibleng papel ni Pangulong Kuting Jr. sa isyung ito. Ayon sa mga hindi nakikilalang mga source, sinasabing kasabwat ni Kuting Jr. sa pagsupil sa mga detalye ng hatol kay Liz Deltanas Max upang mapanatili ang magandang imahe ng pamilya at maiwasan ang mga negatibong epekto sa kanilang political na posisyon. Ang mga aligasyon ng pandaraya at pagsikil sa malayang pamamahayag ay patuloy na pinapalakas na naglalabas ng pangamba tungkol sa integridad ng pamahalaan at ng mga media sa bansa. Habang tumataas ang tensyon ukol sa isyung ito, marami sa mga mamamayan ang umaasang magkakaroon ng patas na investigasyon at hindi hinahatulan ang anumang uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang isyung ito ay nagbukas ng mas malalim na diskurso tungkol sa kalagayan ng media, ang papel ng gobyerno at ang paghaharap ng katotohanan sa gitna ng matinding political na presyon. Patuloy na nagmamasid ang buong bansa kung paano kikilos sa mga otoridad sa mga paratang na ito at kung ano ang magiging epekto nito sa hinaharap ng administrasyon. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Yun. Again, Palangga, on the way na daw sa si VP Sara daw ay on the way na sa Villamor. Okay, that's good news. Alright, so on the way na po, okay? Tama na po. Ang sabi niya? Ay, ba't ngayon nagsingan? Okay. Mga ano to, mga pakalat nila. Alright? Mga marami din dito. Mali nga lumalabas na mga ano nila. Ang sabi ni Ninfa Samson Bauring, this is a true diversion because they are so scared of the Supreme Court because of their graft and corruption. O nga po, may nakaschedule na pong oral arguments sa April 1 para din po sa nireklamong GAA, yung ating budget for 2025. Yes, so okay, magpapasok tayo palangga. Mag-usap muna kayo ni Lady Lee. Lady Lee. Okay, papasukin natin. Siguro magpapasok pa tayo ng isa at mag-break lang ako ng 1 minute. Sige lang palangga. Ito si The Poor Boy of Poland. Tignan natin. The Poor Boy of Poland, pasok kayo, tatlo kayo magbalitaktakan pero si Lady Lee muna. Ako muna. Hi Lady Lee, hello. Good morning na here from San Diego lang. California. Malapit ka lang pala kay Claire. Oo nga. Kanina pa ako nakaabang nung tatlo pa sila, si Spokes at saka si Prof. Si Prof. Oo, pasalamat talaga ako kay Spokes Rocky, no? Talagang kahit malayo siya, alam natin, wala yata siya sa Pilipinas, no? Pero siya yata yung nagpadala yung parang motion nga para hindi matuloy. Tumulong siya para i-prepare yung dokumento. Oo, galing talaga. At saka, bilib na bilib ako kay Spokes Rocky. Nung nalaman ko nga to sa ICC, ang una kong hinanap na YouTube channel kay Spokes kasi alam ko expert siya, di ba? Sa international law. Oo. Of course. At saka sa ICC, pag sinusubaybayan ko rin yung mga ano niya, yung mga vlogs niya about that. So, laking pasalamat ko. Kanina, pinakita na ni Palangga yung video kay Miss Joey yun di ba? Yung in-overlap yung dalawang papers. Yung yung ICC warrant. Oo. Pero kanina nga, na-realize ko din, sabi sa comment section, kasi di ba in-overlap yung isang
warrant for Italian case. Tapos Yes. dito kay BRRD. Tapos nagtutugma daw nga yung mga signature. Sabi nga kanina sa comment section, baka e-signature lang yon, which is tama nga kasi pag e-signature, di ba, talagang isa lang yon, isang stroke lang yon. Ulit-ulit lang nagagamitin nyo sa PDF. So talagang magmamatch yon. Pero nakakapagtaka kasi wala doon sa official website ng ICC. Wala sa ICC, wala sa Interpol. Exactly. Nilalagay naman kasi nila doon yung mga nire-release nilang dokumento eh. Oo. At saka sinabi pa rin, may follow-up din si Miss Joey, sabi niya, 18 lang daw ang judges ng ICC. So, nagro-rotate sila. So, yung sa Italian case, sinerve lang daw yun ng last month. Okay. Yeah, February 17. Tapos kay PRRD naman, March 7. So, same year. So, parang kailangan may rotation ka, 18 na lang kayo, di ba? Tapos same pa rin, pero hindi naman tayo expert sa mga ganong pero nakakaduda lang, di ba? Yes. Nakakaduda lang talaga. Yun nga, same nga, wala ring red notice sa Interpol, tas wala rin sa ICC website. Kaso lang, inano naman ni Tio Moreno, nilagay niya yung page 14 ng warrant of arrest. Nakasaad kasi doon, currently classified as secret. So malamang talaga kung classified as secret siya, hindi natin malalaman yung mga detalye, bigla na lang huhulihin. Tapos hindi natin alam kung sino mga judges. Tapos 'di ba? Tsaka bakit classified as secret siya? Tama ba yung ganun? Kanina sana tatanong ko yung kay attorney kay Spokes tsaka kay attorney Glenn. Pero yun, so question mark yun sa akin. Pero Lady Lee, ito na nga, nangyari na nga siya. So, ang pinaka talagang urgent, pinaka-compelling na dapat nating gawin is talagang protektahan si PRRD ngayon. Correct. We can talk about the authenticity of the warrant, pero ang pinaka-compelling, ang pinaka-urgent talagang magawa natin ngayon at pagtulong-tulungan natin ay protektahan si PRRD. Kapag ba, 'di ba, sabi update mo kanina is naihabol na sa Supreme Court yung parang motion? Yes. So hindi na sila sana ng airplane, 'di ba? Pag may motion, ganon. Sana may maging decision agad at maging mabilis lahat, para hindi naman tayo mahuli. Nakakainis pa naman si nakikita ko yung kasi nag-i-interchange ako YouTube, Facebook lang ako eh. Pag nakikita ko si Diwata, nakakaasar si Diwata, 'di ba? Tapos inaano niya talaga, ini-insist niya na kailangan na daw for booking. Anong gusto nila for booking? 'Di ba yung smug shot 'yon? Mugshots. Yun ang habol nila doon eh. Pahiya si Duterte sa smug shots. Yun talaga sabi ko. Kasi ang tawag na optics, 'di ba? Ang sikat-sikat na naman ni Bangag. Kasi 'di ba? Pinipilit. At saka yun talagang gusto nila mangyari, mapahiya si PRRD, ang mga Duterte. Kaya nga. Tapos may nakita ko video ni Digong, kausap niya, nasa eroplano pa yate or nasa airport. Sabi, nasa loob ng Bisaya eroplano. kasi marunong naman akong Bisaya kasi my parents are from Leyte. Sabi ni Digong, pinauwi niya na ngayon asawa niya si Ma'am Hanelet. Uwi na kayo kasama mga bata. Kasi may warrant nga, sabi ni Digong. May warrant ako. Tapos sabi naman ni Ma'am Hanelet, sabi niya, wala kang warrant. Baka abusado yan sila, wala kang warrant. Hindi ko maintindihan bakit sinasabi ni Digong na may warrant ako. Tapos ngayon, nandiyan na sila ngayon asan nga sila ngayon currently? Villamor? Oo, Villamor. Ang statement naman ngayon ni Digong, papasakay na sa aeroplano, 'di ba, or i-booking na or something. Ay, hindi ako pupunta diyan, barilin niyo na lang ako. Sabi niya ganoon. So, here comes Duterte na naman yung alam mo yung parang nagko-conflict yung mga statements niya, pero eventually may patutunguhan yung sasabihin niya, 'di ba? Hintay na lang. Papasukin natin si poor boy from Poland. Sige. Sir, are you ready to shine? Hi, good morning. Good morning po nandito ako ngayon sa loob ng truck ko na sa Anong oras po ngayon dyan? At nasan po kayo sa Poland?
alas na nasa ano po ako, Poland based ako pero nasa Venice, Italy ako ngayon, alas 9 Nice. ng umaga. Okay. 6 hours behind? Truck driver po kasi ako kung saan ako sa Europe. Oo. Yes, sir. Ano po ang pakiramdam niyo po sa mga nangyayaring ito? Good afternoon pala sa Pilipinas. Maaga po ako nagising dahil ito nga, pinapanood ko nga pinapalo ko kasi si Miss Katie. Talagang nakakapanginig ba talaga? Nakakapanginig. Kasi na ako 16 years na akong OFW, sir. 11 years ako sa UAE. 5 years na ako dito sa Europe. Nung time lang talaga ni President Duterte, naging proud OFW ako sa totoo lang. Honest to God. Totoo naman. Sa Dubai kami na mag-asawa bumoto kay Presidente Duterte. Una kong uwi, 2018. Medyo binalot ko pa yung yung maleta ko. Yung mga maleta namin nakabalot pa, nagbabayad pa kami para lang marhap. Di ba alam niyo yun? Ngayon, nagbahalik na naman yung mga lintik na tanimbala na yan, nagbabiral na naman. Tanimbala. Oo. Tsaka yung mga binubuksan talaga nilang mga bagahe. Oo, yung nanggaling sa amin, galing sa Tacloban, nakalusot doon sa screening doon, tapos papasok na, saka pala mag-ano. Bumalik na naman, nag-viral yung isa pang babae na sinibak ni Secretary Ison yung tatlo. Sana magtagal si Secretary Ison dyan sa DOTR dahil bilib ako talaga sa kanya dahil may Duterte brand of leadership talaga yan. Biro mo, in 3 years time, 2019, karoon ng SEA Games sa Pilipinas, sa Clark, nagawa yung world-class facilities sa Duterte's time. Ngayon, anong mayroon? Magsi 3 years na ang Marcos. Ano bang mayroon? Puro misa. Puro kampanya. Sabi ni Lady Lee, bumagsak ng tulay. Yun na nga ho. Yun ang nakakayamot. Kami, sa totoo lang, nanonood ako doon sa Hong Kong. Talagang nakaka-proud OFW. Si Tatay Digong. 99%. Kaya nakakainis sabihin na bayaran. Pang ilang percent. Talaga. Oo nga. Ito naman si Comelec. Pasensya na po. Napakadali nyo maniwala na sasabihin yung bayaran kami, mga OFW. Tingnan nyo yung mga profile namin, mga sir. Tingnan nyo yung mga profile namin kaysa sa nagpupuso-puso sa mga post ng mainstream media para pagpabanguhin ang Marcos administration. Tingnan nyo ang mga profile nila. Kaya nga po sir, ito ang kagandahan na... Sino ba yun? Sino ba yung kakasuhan nila? Yung attorney na... Attorney Harold Respicio. Harold Respicio po. Talagang nakakadismaya. Alam niyo yung time ni Presidente Duterte, yung OEC na yan, dati yan, kada uwi namin after 2 years, magbabayad kami. Pero nung time ni Duterte, inalit na, one time payment lang yung membership mo ng OWA. Tapos pag uwi, hanggat valid pa yung OWA membership mo, pag uuwi ka ng Pilipinas, apply ka na ng exemption ng OEC, hindi ka na magbabayad ng 100. Tapos napakadaling maglakad noon sa POEA sa Ortigas. Ngayon, ay nung last time ko, pag-uwi ko noong 2022, ang tawag nito, may online appointment, mayroon silang site ng online sa DMW. Hindi ko ma-access kahit yung mga anak kong dalawa, mga IT na yon. Pumunta ako doon dahil hindi ako makapagkuha ng appointment. Pumunta ako doon sa kasi meron silang help desk na pwede kang pumila, magsaga para lang makakuha ka doon ng appointment. Doon ka na sa loob sa loob na ng POEA sa Ortigas. Pipila ka pa sir para lang sa computer na 4 yata yung help desk nila doon para lang makakuha ng appointment. Sabi ko, tragisto. Nandito na ako sa loob, nag-walk-in na ako. Bakit kailangan ko pang pumila dyan para sa appointment? Pumila sa computer, tapos pumila na naman ulit para doon sa teller. Yes, doesn't make sense talaga. Tapos, nagbayad ako ng para sa OEC. Tapos, uutusan pa ako magpa-print out doon sa may bayad na naman na 10 pesos per page, ay 20 pesos per page. Sabi ko, anong saysay nung binayad ko na 100, tapos print out lang ng aking resibo ng certificate ko, wala. Ako pa ang magpiprint. Binigyan lang ako ng link. I-open ko na tapos punta ako doon magpa-print. Di ba? Ang sarap. So ngayon sa inyo, mga nanonood at nakikinig ng mga OFW, mga pamilya namin mga OFW, kung sa tingin ninyo,
maganda ngayon ang buhay nyo tulad ng sinasabi ni Tatay Duterte. Kung maganda ngayon ang buhay nyo, kung ligtas kayo, kung masarap mamili sa palengke ngayon, na yung 1,000 may halos isang plastic bag na lang na maliit, iboto nyo ang bangag candidates na puro mga walang pinapaninindigan. Dati minumura, sinasabihan magnanakaw si Marcos, kahit oras daw ninanakaw ni Marcos. Ano sabi ni Cayetano noon? Binoto ko yung si Cayetano. Oh, ngayon nasaan yung kapatid niya? Si Marcos ay si Pacquiao. Oh, yung time ni Duterte, nagkapag-renew ako 2018 ng lisensya ko sa Pilipinas. Nakuha ko kaagad kasi may ticket ako. Ay, 2020. Yung tama, 2018. Ay, sorry. Yung, kung kailan na ba yung nag-umpisa na si Marcos? Basta nung 2022. Lisensya ko. Nung kay Marcos na, sa init ng ulo ko kasi. Nung kay Marcos na, nung nag-renew na naman ako ng lisensya ko kasi 2023 may expire. Humuntok na akong hindi makakuha ng plastic card ko. Kaso, mayroon akong ticket. Kaya, nakakuha agad ako ng card. 10 years. Anong pinalit noon? Apil lang na, parang nintag lang na makakuha ka lang ng ano. Dati, pagkarinyo mo kahit saan ka, mayroon ka agad plastic card, 10 years, Duterte time. Bakit nung pumasok si Marcos na, wala na naman yung mga ganun? Diba? Yon isa. Ang passport ko, ngayon 10 years na. Narinyo ko dito sa Poland, sa Warsaw Embassy sa Poland. Dati, sabi ko nga, nagbabalot pa kami ng, kasi 2008 ako nag-umpisa mag-abroad eh. Kada uwi noon, balot ng mga ng maleta. Mga bagahe nyo, oo. Ewan ko lang ngayon, pauwi na naman ako. Ewan ko lang ngayon, mukhang magbabalot na naman ako. Baka lang naman maanuhan ng anting-anting o whatever man lang yan. So yun ha. Yes. Tulad nung kayo na yung may nagsabi kanina na yung online appointment daw dito sa labas. Nagkuha ako ng affidavit of ano ba tawag dito? Special power of attorney para sa anak ko. Nag-online appointment ako. Tapos pagdating ko nga doon, 9 o'clock inan ako. Pagdating doon, 9 o'clock, saka pa lang sila nag-aayos ng opisina. Tapos hinanapan ako kasi sabi niya nga na sir, yung barcode, di ba, yung QR code, pinakita ko. QR code. Asan yung printout nyo? Sabi sa akin, asan yung printout nyo, sir? Sabi ko, may option po doon na. May option po kayo doon na mag-print out or else meron kami dito. O di siya, saka sila nagbigay sa akin doon. Ba't na naman po uli ako doon? Sabi ko, binasa ko yung nyo. If possible, you can print this out and present this in the embassy. Sabi ko, may option po kayo. Ay, truck driver ako. Hindi, basta-basta ako makakababa. Kasi all over yun akong bumabiyahe. So, nawala. Sir, si. Nawala, oo. Mahalika. Ito, sorry po. Nung time ni PRRD, si Consul Mardomel sa Poland Warsaw Embassy, ang truck driver noon walang appointment. Basta kung may mga kailangan kang gawin sa embassy, walang appointment dahil hindi kami basta-bastang bumaba. Tulad nito ngayon, nandito ako sa Venice, Italy. Nung minsan natin nag-uusap Maharlika, nasa Germany yata ako noon, kasama si Atty. Rocky. Wala appointment noon. Ngayon, sinabi ko nga doon sa taga-embassy, sabi ko, ma'am, dati kay Sir Mardomel pa ho dito, wala kaming appointment ng truck driver kasi kailangan natin para maging patas. Sabi ko, alam ko naman lahat kako na rules, may exemption yan. Hindi nyo ba naisip ko anong namin mga truck driver? Oh. Sir, putulin lang kita. Sir, putulin lang kita sa sige, salamat na lang po. Yun lang Claire, gusto daw umakyat ni VMR channel. VMR? Okay, sige. Nandito ba siya? Sige, baba na po ako. Salamat. Okay, maraming salamat. Thank you so much. Thank you very much. Pray po natin. Okay. Si VMR channel ba? Ayan, may slot na. Pwede ka nang umakyat. Si Lady Lee, thank you so much. Okay. Thank you po, thank you. Bye. Alright. VMR. Si VMR channel. Ayan, may available slots na tayo. VMR. Ano pa nga? VMR din ba? Okay, VMR. So, grabe baka talagang baka may report siya. Oo nga eh. Na-hack back po bang YouTube ng SMNI? Tingnan natin. Hindi ko alam. We'll check. Check. Titignan natin. So, VMR Palangga.
Actually, nung nawala ako, may mga sinesend sa akin na mga video. Grabe talaga yung paggigipit, sa pamilyang Duterte, kay Miss Sanilet. Alam mo, sa totoo lang, mag-comment lang ako. Pinanood ko yung mga sundalo, na sumusunod lamang dun sa instruction ng amo nila. Alam mo, nakakaawa sila, Palangga. Kasi alam ko against their will yung ginagawa nila kay Pangulong Duterte at sa pamilya ni Pangulong Duterte. Nung nawala ako for a few minutes, kumuha ako ng mga updates. So, sabi ng isa o dalawa, tatlong sundalo doon na, sir, sumusunod lang po kasi kami. So, ibig sabihin, talagang wala silang magawa. Talagang mahirap silang mawalan ng trabaho ngayon. Yes. Kasi may pamilya sila, kaya nga talagang nakakaawa din sila. Pero papasaan ba't matatapos din natin itong mga kalaban ng bayan? Sabi ni Zorro, ready na daw si VMR. Anong pangalan ni VMR? Ba't wala siya dito? Anong pangalan niya baka iba pangalan niya? Zorro, anong pangalan ni VMR at VMR channel? O dapat, di ba ganun? May nakikita ka ba? Ay, hindi ka pala nakakikita. Wala. So, wala akong nakikitang VMR channel. I think hindi pa siya nakakapasok. Ayan ang si VMR channel. Ito si Palangga. Hello, Palangga. Nasaan ka ngayon? Hello, VMR. How are you? Kumusta ka, Palangga? Nasa green room ka. Hindi, nasa studio ako ngayon. Umuwi kasi ako saglit. Okay. So, kumusta? Anong maibigay mong update sa amin? Galing ka ba ng Villamor? Yes, grabe. Actually, kaya lang umuwi talaga. Natin. Gutom na ako. Ito ang may ko lang sa inyong mabilisang update lang. Habang nag-cover tayo kanina mula doon sa pagdating ni PRRD, ay iisa po talaga lahat ang mga sinasabi. Takang-taka ang lahat dahil wala po talagang ipinakitang warrant of arrest itong si Torre. So, ganun na ganun ang senaryo. Pagkatapos, nalipat na po tayo dito sa Villamor. Nabutan po natin si Senator Bongo na nandoon po siya sa isang ambulance. Tapos, may dala pong pagkain at syempre, para nga po kay PRRD at sa kanyang may bahay at sa kanyang anak. Ang problema, ito pong mga nasa gate 5, ayaw po talaga silang papasukin. And then, nitong bandang hapon na, nag-attempt po itong sila Secretary Bilyo para pumasok din po doon at mayroon nga pinakita sa Secretary Bilyo na talagang chat galing kay Marbel, kay General Marbel. Pero hindi rin po talaga inonor nitong mga guard dyan nga sa Villamor Airbase. That time, wala pa yung mga pulis na nakabarikada. And then, susunod na pangyayari, nagbarikada na mga pulis kasi iniwan na yon doon, yung area na yon na nagpahinga yung iba. Pero si Senator Bongo na nanatili, nandoon lang siya sa sasakyan sa ambulance. At nakatutok ngayon doon sa kasi hoping pa rin sila na makakapasok. Ngayon, maya-maya, nag-alisan na po yung mga tao, tapos yung mga media, tinitingnan ko, yung mga nandito sa may bandang left side, may mga halo na pong mga international media. At dito naman sa sa silong ng flyover, kasi towards flyover, nakaharap sa flyover yung area na yon. Ayun nga, napakarami na nga ang mga tao na nag-aano doon, aabang ng mga foreign media, mga kababayan. Yun po yung isa sa napansin ko kasi nakita ko nag-uusap sila, parang I think Japanese at saka Chinese yung mga naanuhan ko doon. At may nakikita pa akong nagbi-video na looking European na mama. Nagbi-video siya, may hawak siyang stick na napakahaba. Parang nahiya naman akong usisain siya, pero something doon kasi siyempre European, tsaka may pinag-uusapan tayo tungkol sa ICC. So parang nakakaano, di ba? And then, maya't maya, yung barikada na yon, siguro mga 2 o 3 file lang ng mga pulis, nahiliran ng mga pulis na nakabarikada sila doon sa gate. Ito na ngayon yung dumating si Attorney Torion ang una kong nakita, tapos si Attorney Vic, magkasunod sila. Pumunta sila doon, may bitbit si Attorney Torion ng mga papers para papirmahin kay Pangulong Duterte. At mayroon na silang hawak na notaryo. Sabi nga ni Attorney Torion,
pabayaan mo kami na gawin namin ang aming tungkulin at aming karapatan. Sino dito sa inyo yung sino dito sa inyo yung mga yung pinaka-leader ninyo para pinag-usapin? Wala ni isang pulis doon na nagsalita or kung sino man sa kanila doon ang pupwedeng makausap. And then si Attorney Vic Rodriguez pumunta sa kabila, naghanap din ng paraan para makapasok din at makipag-usap din kung sino man ang kanilang leader dyan. Wala rin gustong kumausap. Ganun ang sitwasyon. And then maya-maya, time to time, nag-i-interview itong I think mga mainstream media ng JMA at saka yung iba pang mainstream media, mga katabi ko andyan sa live ko kanina. Katabi ko naman dito, foreign media, kasi habang nagsasalita itong si Atty. Torion, nagpapaliwanag sa Tagalog, sabi niya, please speak in English, sabi ng ganon. So nag-request siya, so nag-English si Atty. Torion. So, ito, maliwanag po, may nakita ko nga din ng mainstream media na foreign, AP yung pangalan niya, AP. Parang... AP, Associated Press. Yun, parang ganun. Basta AP lang yung nakita kong logo. So, mga international yun, di ba? Yes. Okay, so, yun na yung sitwasyon doon. So, hanggat sa kahit anong pakikiusap ni Atty. Vic at Atty. Torion, wala talaga, as in wala. Andun dumating din si Philip Salvador, wala, as in wala. Kaya umatras kami pa ganon, hanggang sa nagsigawan na po yung mga tao, naging emotional na po mga tao. May nakita na po tayong Muslim na nagbibigay na rin po ng kanyang argumento patungkol po dito at hindi nga po ito tama. At marami pong mga tao ang hindi po nagugustuhan ng kanilang ginagawa dito. At mayroon na po kami rin yung parang bubble face ni BBM ba yun? Yung parang, picture ba niya yun? Dinurog-durog na doon ng mga kasamahan nating mga supporter. At galit na po ang mga tao doon. Tapos, maya-maya, papunta ako doon sa may gate 4, kasi magkatabi lang 4 tsaka 5. Yung pauwi ako, na-observe ko, may dumaan, hindi ko nakuha ng video, pero may dumaan na nagbukas ng kanyang kotse, tapos binagayway niya yung t-shirt niya ng Sara All. Sara All, Duterte, sumisigaw ng Duterte. Yung mga pulis na nakabarakyada dito sa may lagpas ng gate 4, nagtatawanan din sila, sumisigaw din sila. Yun yung isa sa Yes. Yun yung signales, no? Signales na itong mga pulis na ito, bagamat sumusunod sila sa utos sa kanila, pero labag sa loob nila at mararamdaman mo yung genuine na puso na feeling nila na sinusuportahan nila ang dating Pangulo. Kasi mahirap magpanggap na natutuwa ka na nag-Duterte kung hindi galing sa puso mo. Hindi mo ako mapapasigaw ng ganito, itong taong ito suportado mo pero hindi mo naman suportado. So, malinaw naman VMR na talagang ang mga tao, majority, ay talagang suportado ang Pangulo. Kaya nung kanina, nung nadudoon ka, marami na bang parating na mga tao dumarating para suportahan ng Pangulo? Kasi ang alam ko, ang mga tao ngayon ay talagang pupunta na doon sa kakunasan ng Pangulo at ang iba ay sa EDSA. Yes, yun yung dinig ko kasi ayon doon sa mga narinig kong hindi ko naman totally na tinanong sila, pero habang nakalive ako, nakikiramdam ako, nakikinig ako, usap-usapan nila, paparating na yung ibang mga grupo at ang iba daw po mga Muslim. At magtitipon-tipon na raw po yan. Kaya may narinig din po ako, walang aalis doon, hindi aalis hanggat hindi may ligtas na sa kalagayan si PRRD. At ito talaga ang aking napansin, Miss Marlica, no? Mayroon akong isang na-vlog noong isang araw. Mayroon akong nakausap. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!